Disclaimer: ang kwentong ito ay isang kathang-isip na hango sa mga alamat, paniniwala, at kwentong bayan ukol sa mga aswang. Hindi ito inilaan upang manira o magbigay ng maling impormasyon tungkol sa anumang tao, lugar, o kultura. Layunin nitong magbigay ng aliw, kilabot, at aral sa mga tagapakinig. Kung may pagkakahawig sa mga tunay na tao o pangyayari, ito ay pawang nagkataon lamang. Sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Kabisayaan, nakatago ang isang pamayanang matagal nang umiiral sa gitna ng katahimikan at dilim ng kagubatan. Ang baryong ito, na tatawagin nating San Roque, ay tila hiwalay sa modernong mundo. Walang kuryente sa karamihan ng kabahayan, at ang mga tao ay umaasa pa rin sa lampara at gasera tuwing gabi. Ang daan patungo rito ay makipot, lubak-lubak, at kadalasang natatakpan ng hamog sa umaga. Sa kabila ng payak na pamumuhay, kilala ang baryo sa mga alamat at kwentong bayan na laganap sa bawat sulok ng tahanan. Sa tuwing may lamay, pista, o pagtitipon, hindi nawawala ang pag-uusap tungkol sa mga nilalang ng dilim, lalo na ang kinatatakutang aswang. Ngunit sa kabila ng mga babalang ito, may ilan pa ring hindi naniniwala at itinuturing lamang na gawa-gawa ang lahat. Isa sa kanila ay si Lando, ang pangunahing tauhan ng ating kwento. Si Lando ay nasa edad 30, ngunit ang kanyang pangangatawan ay tila mas matanda dahil sa hirap na pinagdaanan. Noong siya'y bata pa, siya ay nadisgrasya, nalaglag mula sa mataas na puno ng niyog habang nakikipaglaro sa kanyang mga kababata. Mula noon, siya'y naging pilay. Ang kanyang kaliwang binti ay nanigas, at bawat hakbang ay may kasamang panginginig at sakit. Hindi siya makatakbo at madalas ay nakayuko habang naglalakad gamit ang isang lumang tungkod na minana pa niya sa kanyang ama. Sa baryo, siya'y kilala bilang Gisilando Pilay. May ilan na naawa sa kanya, nagbibigay ng kaunting tulong sa pagsasaka. Ngunit hindi rin maikakaila na may mga tao ring umiwas at nangungutya. Sayang ang batang iyan, kung hindi lang napilay, baka isa na siya sa pinakamalakas dito, madalas na bulong ng matatanda. Gayunpaman, hindi nagpadaig si Lando sa kanyang kapansanan. Bagamat mabagal, natuto siyang magsaka sa maliit na lupang iniwan ng kanyang mga magulang. Siya'y ulila na, kaya't mag-isa niyang pinipilit buhayin ang sarili sa pamamagitan ng pagtatanim ng gulay at pagtulong sa kapitbahay kapalit ng bigas o kaunting pera. Ang kanyang araw ay umiikot sa bukid at bahay, isang tahimik na pamumuhay, ngunit puno ng pangarap na balang araw ay maging katulad din siya ng iba, malakas at walang iniindang sakit. Sa kanyang puso, may matinding pagnanais, makalakad ng normal. Araw-araw, kapag tinitingnan niya ang kanyang pilay na binti, hindi niya maiwasang magtanong, bakit ako? Ano ang nagawa kong mali para maging ganito? Subalit natutunan niyang itago ang kanyang lungkot sa likod ng simpleng ngiti. Ngunit sa baryong iyon, hindi lamang tao ang kanyang kaagaw sa buhay. May mga gabi na ang paligid ay nagiging tahimik at ang tanging maririnig ay huni ng mga paniki at kaluskos sa kagubatan. May mga alagang baboy, kambing at manok na nawawala ng misteryoso. Ang ilan ay natatagpuan kinabukasan, wala ng laman loob, tila pinapak ng isang mabangis na nilalang. Ang mga matatanda ay muling nagpapaalala, aswang yan. Huwag kayong lalabas kapag kabilugan ng buwan. Si Lando, sa kabila ng lahat, ay hindi natitinag. Mga kwento lang iyan para takutin ang mga bata, bulong niya sa sarili habang nakahiga sa kanyang banig. Hindi niya alam, ang kanyang kapalaran ay magbabago sa paraang hindi niya inaasahan, at lahat ay magsisimula sa isang gabi ng takot, isang gabi ng pagkagat ng dilim. Sa baryo ng San Roque, mahalaga ang papel ng matatanda. Sila ang tagapag-ingat ng mga sinaunang kaalaman, paniniwala, at mga kwentong ipinapasa mula henerasyon hanggang henerasyon. Tuwing gabi, kapag natatapos na ang mga gawain at nagtitipon ang mga pamilya sa paligid ng apoy o lampara, maririnig ang mga tinig ng mga lola at lolo na nagsasalaysay ng mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. Ang baryo natin ay matagal nang binabantayan ng mga nilalang, wika ni Lola Sabel, isa sa pinakamatandang naninirahan sa lugar. Ang kanyang mga mata, bagaman malabo na, ay tila nakakita na ng lahat. Hindi basta hayop ang kumakain ng ating mga alaga. Hindi rin magnanakaw ang dahilan kung bakit biglang nawawala ang mga manok at kambing. Sa kanyang kwento, may mga nilalang daw na lumilipad tuwing hating gabi, naglalakbay ng tahimik na parang hangin. Kapag dumapo sa bubungan, maririnig lamang ang mahina, ngunit nakakakilabot na tiktik, hudyat na malapit na ang aswang.
Ang tunog na ito'y naglalayo ng tunog kapag sila'y malapit, at nagpapalapit kapag sila'y malayo, isang panlilin lang sa pandinig ng tao. Naikwento rin na noong kabataan ni Lola Sabel, may isang buntis na biglang nagkasakit at hindi na muling nagising. Nang buksan ang kanyang katawan, wala nang laman loob at ang bata sa sinapupunan ay nawala. Ipinapalagay na iyon ay kinuha ng aswang. Dahil dito, ang mga kababaihan sa baryo, lalo na ang mga nagdadalang tao, ay hindi pinapapayagang lumabas kapag gabi. Lagi rin silang binibigyan ng bawang, asin, at buntot pag isinasabit sa kanilang kwarto bilang proteksyon. Si Mang Cardo, isa ring nakatatanda, ay palaging paalala sa mga kabataan, ang mga aswang ay hindi laging halimaw ang anyo. Sila'y maaaring mag-anyong tao, kasing karaniwan ng kapitbahay mo, ng tindera sa palengke, o ng taong tumutulong sa iyo sa bukid. Ang kaibahan lang, sila'y gutom-gutom sa dugo at laman. Dahil sa mga kwentong ito, lumaki ang mga bata sa baryo na puno ng takot sa dilim. Bago lumubog ang araw, mabilis na nagsasara ng bintana at pintuan ang mga bahay. Bawal ang lumabas kung walang kasama. Ang mga lalaking nasa edad ay laging may dalang itak o gulok, hindi lamang para sa kanilang sakahan, kundi bilang proteksyon din, ngunit si Lando, gaya ng nakasanayan, ay hindi natitinag sa mga babalang ito. Para sa kanya, ang lahat ng iyon ay mga kasinungalingan at paraan lamang upang kontrolin ang isipan ng mga tao. Lumaki siyang nakikinig sa mga kwento, ngunit hindi niya kailanman nakita ng sariling mata ang sinasabi nilang mga nilalang. Kaya tuwing binabanggit ng matatanda ang salitang aswang, napapangiti lamang siya. Kung talagang may aswang, bakit hanggang ngayon wala pang nakahuli? Tanong niya minsan habang nakaupo sa tindahan ni Aling Marta. Ang mga nakapaligid sa kanya ay natahimik at nagkatinginan, wari natatakot sa kanyang pagsuway. Ang mga hayop na nawawala, siguro may mga magnanakaw lang. O baka mga ligaw na aso o baboy ramo ang may gawa. Ngunit may isang matanda, si Tatay Pilo, na lumapit sa kanya at nagsalita ng may bigat ang tinig. Lando, hindi lahat ng mata ay nakakakita, at hindi lahat ng tenga ay nakakarinig. Kaya't huwag mong hamunin ang dilim. May mga bagay na mas mabuting hindi mo nakikita. Nagpigil ng ngiti si Lando, ngunit sa loob niya ay lalo siyang nakumbinsi na katang-isip lamang ang lahat. Sa kanyang isipan, mas mahalagang problema ang kanyang pilay at ang araw-araw na pakikipagsapalaran para mabuhay, kaysa mga nilalang na hindi naman niya nakikita. Ngunit sa katahimikan ng baryo, nagsisimula ng kumilos ang anino. Ang mga babalang paulit-ulit na inuukit sa kanyang pandinig ay magiging mas malinaw, sapagkat siya mismo ang makakatikim ng katotohanan. At sa kanyang kawalan ng paniniwala, siya rin ang magiging pinakaunang biktima ng isang gabi ng lagim. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, matapos ang buong araw na pagtatrabaho sa kanyang maliit na taniman ng gulay, pauwi na si Lando. Madilim na at ang tanging ilaw na kanyang dala ay ang maliit na gaserang nakasabit sa dulo ng kanyang tungkod. Habang naglalakad sa makitid na daan, naririnig niya ang malamig na huni ng kuliglig at ang tila walang katapusang alinggaw-ngao ng mga palaka mula sa malapit na sapa. Sanay na siya sa katahimikan ng gabi, ngunit ngayong gabing iyon may kakaiba. Ang hangin ay tila mabigat, malamig na malamig sa kanyang balat, at bawat paghinga niya ay may kasamang kaba na hindi niya maipaliwanag. Habang binabaybay niya ang daan, nakarinig siya ng kaluskos mula sa damuhan. Tumigil siya, itinapat ang gasera, at wala siyang nakita. Pinilit niyang magpatuloy, ngunit ilang metro pa lang ang nalalakad, muling narinig ang yapak, mabigat, parang may sumusunod. Hayop lang siguro, bulong niya sa sarili, bagaman ramdam niya ang paninindig ng balahibo sa kanyang batok. Pinabilis niya ang kanyang hakbang, pilit na nilalabanan ang panghihina ng kanyang pilay na binti. Sa bawat pag-apak ng kanyang tungkod, tila mas lumalakas ang tunog ng mga yapak sa likuran. Ngunit nang lingunin niya, wala pa ring tao o hayop na makita. Dumaan siya sa ilalim ng isang malaking punong balete, isang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga taga-baryo. Ang sabi ng matatanda, dito naninirahan ang mga nilalang ng dilim. Ngunit kay Lando, ito'y isa lamang malaking puno na nagsisilbing lilim kapag tirik ang araw. Subalit sa gabing iyon, iba ang dating nito. Ang mga ugat ng punong nakalawit at nakayakap sa lupay tila gumagalaw, parang may buhay. Ang mga aninong likha ng buwan sa dahon at sanga ay nagmistulang mata na nakatitig sa kanya. Habang dumadaan siya, bigla niyang naramdaman ang bigat sa kanyang balikat, parang may kamay na dumampi. Napahinto siya at mabilis na lumingon, ngunit wala siyang nakita.
Ang gasera ay bahagyang nanginig sa kanyang kamay. Muli niyang inisip, pagod lang ako. Imahinasyon lang ito. Ngunit kasabay ng kanyang bulong, may malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa kanyang tenga, na para bang may bumulong ngunit hindi niya maunawaan. Muling narinig ni Lando ang mga yapak. Ngayon ay mas malinaw, mas mabigat at mas malapit. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pinilit niyang lakarin ang natitirang daan, ngunit bigla siyang nadapa. Ang kanyang tuhod ay bumangga sa matigas na lupa at ang gasera ay muntik ng mamatay. Agad siyang bumangon, ngunit bago pa siya makatayo ng tuluyan, nakarinig siya ng tiktik, mahina sa una, ngunit unti-unting lumalakas. Napalunok siya ng laway. Ang kanyang isipan ay nagbalik sa lahat ng kwento ng matatanda. Ang tunog na iyon, tik-tik, ay matagal na niyang ikinatawa. Ngunit ngayong gabi, hindi na iyon biro. Hindi iyon kathang-isip, kundi isang nakakakilabot na babala. Nagsimulang manginig ang kanyang kamay habang hinahawakan ang tungkod. Pinilit niyang magpatuloy, pinapawi ang takot sa pamamagitan ng mabilis na pagdarasal. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang maramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang batok at ang pakiramdam na may matang nakatitig sa kanya mula sa likuran. Sa wakas, narating niya ang dulo ng daan kung saan tanaw na niya ang liwanag mula sa baryo. Ngunit bago pa siya makarating doon, may isang aninong mabilis na dumaan sa kanyang harapan, itim, mahaba ang hugis, at hindi maipaliwanag kung hayop ba o tao. Napahinto siya. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig at halos mabitawan niya ang gasera. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya maitanggi ang nararamdaman, mayroong sumusunod sa kanya at hindi ito karaniwang nilalang. At sa gabing iyon, nagsimula ang pagkabasag ng kanyang paniniwala, sapagkat ang mga alamat at babala ng matatanda ay unti-unting nagiging kanyang realidad. Habang nagmamadaling naglalakad si Lando pauwi, ramdam niyang hindi na siya nag-iisa. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila ba may kasamang bulong ng mga espiritu. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis at ang bawat paghinga ay nagiging mabigat. Ngunit sa kabila ng takot, pinilit niyang hawakan ng mahigpit ang kanyang tungkod at gasera, umaasang maaabot ang kaligtasan ng baryo. Ngunit biglang may dumapo sa puno sa kanyang harapan, isang anino, mahaba at payat, na may kumikislap na pulang mga mata. Nang tumama ang sinag ng buwan, lumitaw ang isang nilalang nani sa kanyang panaginip ay hindi niya inakalang totoo. Mahaba ang buhok, nakalawit hanggang baywang, ang mga kukoy tila mga matatalas na bakal, at ang balat ay kulay abo na parang bangkay na ilang araw nang nakabaon sa lupa. Tik-tik-tik-tik-ti ang nakapangingilabot na tunog ay nagmula mismo sa kanyang harapan. Napaatras si Lando, nanginginig at halos mabitawan ang gasera. Ngunit bago pa siya makagalaw, mabilis na bumaba ang nilalang mula sa puno. Ang kanyang mga pakpak na tila balat ng paniki ay kumalampag, at sa isang iglap ay nasa harap na siya ni Lando. Wala akong ginagawang masama, halos mapasigaw si Lando, ngunit wala siyang narinig na tugon, tanging isang mabangis na hagikik lamang. At bago niya namalayan, sumugod ang nilalang at idinagan siya sa lupa. Naramdaman niya ang matinding bigat at ang amoy ng nabubulok na karne mula sa bibig ng aswang. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili gamit ang kanyang tungkod, ipinukpok niya ito ng malakas sa mukha ng halimaw. Umatungal ito, ngunit saglit lamang. Sa isang iglap, naramdaman ni Lando ang matalim na kagat sa kanyang binti. Napahiyaw siya sa sakit. Parang may apoy na dumaloy sa kanyang laman, kumakalat mula sa sugat paakyat sa kanyang katawan. Ang kanyang dugo'y dumadaloy at ang halimaw ay tila lalong nasisiyahan. Ngunit bago pa tuluyang makuha ang lahat ng kanyang lakas, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw, Lando. Humiga ka at huwag kang gagalaw. Sa dilim, dumating si Mang Agustin, ang albularyo ng baryo. Nasa kamay niya ang isang buntot pagi, at sa kabilang kamay ay maihawak na bawang at langis na galing sa niyog. Agad niyang ipinalo ang buntot pagi sa aswang, dahilan upang ito'y umatras at umatungan ng malakas. Ang tunog nito ay nagpagalaw sa mga sanga ng puno, tila nagagalit ang buong paligid. Lumayo ka, anak ng dilim, sigaw ni Mang Agustin. Ipinahid niya ang langis at bawang sa sugat ni Lando, na nagdulot ng matinding hapdi, ngunit tila pumipigil sa laso ng kagat na kumalat pa. Ang aswang ay naglakad-lakad sa paligid, parang nag-aabang ng pagkakataon upang muling sumugod. Ngunit sa bawat paglapit, itinutok ni Mang Agustin ang buntot pagi at inuusal ang mga orasyon.
Sa bandang huli, muling pumailan lang ang malakas na hampas ng pakpak ng aswang, at ito'y lumipad palayo, naglaho sa dilim ng kagubatan. Habang nakahiga sa lupa si Lando, hingal na hingal at halos mawalan ng malay, napatingin siya sa kanyang sugatang binti. Dugo at laway ang bumalot dito, at bagaman pinipigilan ng langis at bawang, ramdam niya ang kakaibang init na gumagapang sa kanyang laman. Salamat, Mang Agustin, mahina niyang bulong bago siya tuluyang nawalan ng malay. Sa gabing iyon, nailigtas nga siya mula sa tiyak na kamatayan. Ngunit hindi niya alam na ang kagat na iyon ang magsisimula ng kanyang pinakamabigat na laban, isang laban hindi lamang para sa kanyang buhay, kundi para sa kanyang kaluluwa. Pagkalipas ng ilang araw mula sa pagkagat ng aswang, nagsimulang maramdaman ni Lando ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Noong una, inakala niyang dala lamang ito ng gamot at orasyon na inilapat ni Mang Agustin. Ngunit habang tumatagal, unti-unti niyang napansin ang mga bagay na hindi maipaliwanag. Una ay ang kanyang binti. Ang dati naninigas at mahina, ngayon biglang nagkaroon ng lakas. Noong una ay nahirapan pa rin siyang tumayo, ngunit sa ikatlong araw, natuklasan niyang kayanan niyang maglakad ng halos diretsyo, na para bang hindi napilay. Ang kanyang mga kapitbahay ay nagulat nang makita siya sa bukid na halos hindi na gumagamit ng tungkod. Lando, parang gumaling ang binti mo puna ng isang magsasakang dumaan. Ngumiti lamang siya, ngunit sa kanyang dibdib ay maihalong tuwa at takot. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman niya ang matinding sigla, isang bagay na matagal na niyang pinangarap. Ngunit kasabay ng kagalingang ito ay may kakaibang gutom na dumarating tuwing gabi. Hindi sapat ang kanin, gulay, o kahit karne upang mapawi ang kanyang pakiramdam. May init sa kanyang sikmura na tila ba may hinahanap na mas masarap, mas madugo. Minsan, nahuli niya ang sarili na nakatitig ng matagal sa isang manok na buhay, at naiisip niya kung gaano kasarap ang dugo nito. Hindi lamang gutom ang kanyang naramdaman. Dumalas din ang kanyang mga panaginip, madidilim at puno ng karahasan. Nakikita niya ang sarili na tumatakbo ng mabilis, tumatalo ng mataas, at humahabol ng mga hayop sa kagubatan. Naririnig niya ang iyak ng mga kambing, ang pagtili ng mga baboy, at ang tulo ng sariwang dugo mula sa kanyang mga kamay. Tuwing gigising siya, pawis na pawis at hingal na hingal, tila ba totoo ang lahat ng kanyang napanaginipan. Sa isang gabi, habang naglalakad pa uwi, napansin niyang mas malinaw ang kanyang paningin. Ang dilim ay hindi nahadlang, nakikita niya ang bawat galaw ng mga insekto, bawat hampas ng dahon, at kahit ang pinakamaliit na paggalaw sa malayo. Ang kanyang pandinig ay mas naging sensitibo rin, naririnig niya ang bulungan ng mga kapitbahay mula sa kabilang dulo ng kalsada, o ang pagtulo ng tubig mula sa bubong kahit ilang metro ang layo. Sa una, natuwa siya. Parang nabigyan siya ng bagong buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya maikubli ang takot. Ang mga babala ng matatanda, lalo na ang sinabi ni Mang Agustin, ay bumalik sa kanyang alaala, may kapalit ang kagalingan mo, Lando. Isang gabi, nagulat siya nang makita niyang dumugo ang kanyang sugat sa binti muli, kahit matagal nang natuyo. Ngunit kakaiba, ang dugo'y parang kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. At nang masamyo niya ito, nakaramdam siya ng kakaibang kasiyahan, na para bang ang amoy ng sariling dugo ay nakakapawi ng gutom sa kanyang tiyan. Mula noon, mas lalo siyang nagtataka sa kanyang sarili. Ang kanyang katawan ay nagiging malakas, halos kasing tatag ng isang normal na tao. Ngunit ang kanyang isip ay unti-unting kinakain ng mga tukso, ng mga bulong sa dilim, at ng pangulila sa isang uri ng pagkain na hindi niya dapat naisin, ang dugo't laman ng buhay. Sa kabila ng lahat, pinilit niyang magpatuloy sa normal na pamumuhay. Tumulong siya sa mga kapitbahay, nagbungkal ng lupa, at ngumiti na parang walang kakaibang nangyayari. Ngunit sa bawat pagbabalik ng gabi, sa bawat pagtunog ng kuliglig at pag-ihip ng malamig na hangin, naroon ang mga bulong sa kanyang pandinig, Lando, hindi ka nakatulad nila. Sumama ka sa amin. At sa kanyang puso, nagsisimula na siyang magtanong, siya ba ay pinagaling, o siya ba ay unti-unti nang nagiging isa sa mga halimaw na matagal na niyang tinatanggihan. Mabilis na kumalat ang balita sa baryo ng San Roque. Ang dating pilay na si Lando, nakilala ng lahat bilang mahina at mabagal kumilos, ay biglang nakakalakad ng diretsyo, halos walang bakas ng kanyang dating kapansanan. Sa umpisa, ito'y ikinatuwa ng mga tao. May ilan na nagsabi na himala raw iyon, sagot ng Diyos sa mga dasal ni Lando. Ngunit may ilan din na nagduda.
Hindi basta-basta ang ganyang paggaling, bulong ni Aling Marta sa tindahan. Isang kagat ng aswang ang natamo niya, di ba? Baka may kapalit ang lahat ng iyan. Mula noon, naging usap-usapan siya sa buong baryo. Ang mga tao'y nagsimulang umiwas sa kanya, kahit hindi lantaran. Kapag siya'y dumarating sa palengke, napapansin niyang ang mga tao'y napapahinto sa kanilang mga pag-uusap. Ang mga bata ay biglang tumatahimik at ang matatanday nagkakatinginan. Sa kabila nito, pinilit ni Lando na ipakita na siya'y normal. Tumulong siya sa mga kapitbahay, nag-ani ng gulay at nakisama sa mga gawain ng baryo. Ngunit may mga kakaibang pangyayari na hindi maipaliwanag ng lahat. Una, ang mga alagang hayop ng ilang kapitbahay ay muling nagsimulang mawala. May mga baboy na hindi na nakabalik sa kulungan, mga manok na naglaho na lang bigla, at kambing na natagpo ang patay kinabukasan, walang lamang loob. Ang mas nakakakilabot, walang bakas ng tao o hayop na pwedeng pagbintangan. Pangalawa, ilang mga bata ang nagsimulang magsabi ng kanilang nakita. Nanaginip ako, nanay, wika ng isang batang babae kay Aling Rosa. Si Kuya Lando nakatayo siya sa labas ng bintana kagabi, nakangiti. Pero paggising ko, sarado naman ang pinto at wala siyang naroon. Ang ganitong mga pahayag ng mga bata ay lalong nagdagdag sa takot ng mga tao. Kaya't isang gabi, nagtipon ang mga matatanda sa bahay ni Mang Agustin, ang albularyo. Naroon sina Lola Sabel at Mang Cardo at nag-usap-usap tungkol sa mga dapat gawin. Ang kagalingan ni Lando ay hindi normal, ani Mang Agustin. Ang kagat ng aswang ay hindi basta sugat. Maaari itong magdala ng sumpa. Kapag hindi naagapan, baka tuluyan siyang maging isa sa kanila. Ngunit hindi lahat ay sumang-ayon. May ilan pa ring naniniwala na baka milagro nga ang nangyari kay Lando. Subalit sa gitna ng pagdududa at takot, unti-unting nagkaroon ng puwang ang pangamba na baka ang kanilang sariling kababaryo ang siyang panganib na darating. Samantala, si Lando mismo ay nagsimulang makaramdam ng pagkakaiba. Habang siya ay naglalakad sa baryo, ramdam niya ang malamig na tingin ng mga tao. Sa kanyang pandinig, naririnig niya ang kanilang mga bulungan kahit pamalayo, siya na nga kaya. Baka siya na ang kumukuha ng mga alaga natin. Ang mga salitang ito ay lalong nagpalubog sa kanya sa takot at kalituhan. Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang kubo, naramdaman niya ang matinding gutom. Wala nang natira sa kanyang ulam, kaya't lumabas siya upang kumuha ng sariwang gulay. Ngunit sa kanyang pagbabalik, napansin niyang hawak-hawak na niya ang isang sisiw mula sa kulungan. Hindi niya alam kung paano ito napunta sa kanyang kamay, at mas ikinagulat niya nang maramdaman niyang gusto niya itong kagatin ng hilaw. Napatigil siya, natulala at halos mabitawan ang sisiw. Ano ba ang nangyayari sa akin? Bulong niya sa sarili. Agad niyang ibinalik ang sisiw sa kulungan at isinara ng mahigpit, ngunit ang kaba at takot ay hindi na nawala sa kanyang dibdib. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo siyang nagiging misteryo sa mga tao. Hindi na siya si Lando Pilay na kanilang kinakaawaan. Siya na ngayon ang si Lando na pinagmamasdan, pinag-iingatan at pinaghihinalaan. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa bawat bulong ng hangin, siya ay nakaririnig ng tinig na tila umaakit. Hindi ka nila matatanggap, Lando, ngunit kami, tatanggapin ka. Sa mga sumunod na linggo, lalong lumakas ang kaba sa baryo. Ang mga hayop ay patuloy na nawawala at sa tuwing may bagong biktima, laging si Lando ang unang napapansin. Ang mga mata ng mga tao ay puno ng takot at pagdududa. Kahit hindi pa nila lantaran siyang hinaharap, ramdam niya ang bigat ng kanilang mga tingin. Ngunit ang mas mabigat ay ang kanyang sariling laban, ang laban sa kanyang loob. Tuwing gabi, habang siya'y nakahiga, bumabangon ang kakaibang gutom. Hindi na ito gutom na kayang masatisfy ng kanin o gulay. Isa itong gutom na naghahanap ng dugo at laman. At sa bawat pagdaan ng oras, mas nagiging mahirap itong pigilan. Isang gabi, hindi na nakatiis si Lando. Sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan, lumabas siya ng kanyang bahay at nagsimulang maglakad na parang wala sa sarili. Ang kanyang mga matay nagdidilim at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa isang iglap, natagpuan niya ang sarili sa harap ng kulungan ng kambing ni Mang Cardo. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang malakas na tinig ang pumigil sa kanya. Lando, sigaw ni Mang Agustin, ang albularyo. Hawak-hawak nito ang isang bote ng langis na gawa sa mga halamang gamot at bulong ng orasyon. Huwag mong hayaang lamunin ka ng sumpa. Lumaban ka. Parang natauhan si Lando.
Ang kanyang dibdib ay mabilis na bumilis ang tibok at bumalik sa kanyang ulirat ang takot. Ngunit hindi siya tuluyang nakawala. Sa halip, naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang katawan, tila ba ang dugo niya ay nag-aalab, at ang kanyang laman ay pilit na binabago ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Nahulog siya sa lupa, naglulupasay at halos mawalan ng ulirat. Ang kanyang mga matay nagbabago ng kulay, ang kanyang mga kukoy tila humahaba. Ngunit kasabay nito, pilit niyang isinisigaw ang kanyang panloob na laban, hindi ako magiging isa sa kanila. Hindi. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, nilapitan siya ni Mang Agustin. Binuhusan siya ng langis at binigkas ang mga orasyon. Ang hangin ay lumamig at ang paligid ay tila napuno ng kakaibang enerhiya. Nagsimulang umalulong ang mga aso sa baryo, tanda ng presensya ng mga nilalang na hindi nakikita ng lahat. At doon, mula sa kadiliman ng kagubatan, lumitaw ang hugis ng isang malaking nilalang, ang aswang na unang kumagat kay Lando. Mapula ang mata, matalim ang mga ngipin, at ang mga kukoy mahaba at itim na parang bakal. Akin siya, sigaw ng aswang, habang nakangisi. Ngunit sumagot si Lando, kahit nang hihina, hindi ako magiging katulad mo. Dito nagsimula ang tunay na laban, hindi lang laban sa pisikal na anyo ng aswang, kundi ilaban din sa kanyang sariling kaluluwa. Sa bawat paglapit ng nilalang, nararamdaman niyang mas lumalakas ang sumpa sa kanyang loob. Parang tinatawag siya ng kadiliman, hinihikayat na sumama at yakapin ang kanyang bagong lakas. Ngunit sa kabilang banda, naroon si Mang Agustin at ang ilang matatanda ng baryo, nagdarasal at nagsisindi ng kandila. Ang liwanag ng mga apoy at dasal ay nagsilbing kalasag laban sa dilim. Sa puntong iyon, kailangan ni Lando na pumili, susuko ba siya sa tukso ng lakas at kaginhawaan ng pagiging isa sa mga nilalang, o lalaban hanggang huli para manatiling tao. Humigpit ang hawak niya sa kanyang dibdib, at sa gitna ng sakit, pinili niyang sumigaw ng taimtim na panalangin, Diyos ko, tulungan mo ako. Huwag mo akong hayaang maging halimaw. At doon, nagliwanag ang paligid. Ang dasal ay naging tila apoy na sumusunog sa sumpa, at kahit na ang aswang ay napaatras, hindi pa tapos ang lahat. Sa ilalim ng malamlam na buwan, nagsimula ang pinakamatinding sagupaan. Ang aswang na kumagat kay Lando ay humarap sa kanya, at sa bawat paghinga ni Lando, ramdam niya ang paglalaban ng dalawang lakas sa kanyang loob, ang pagiging tao at ang sumpang nais siyang lamunin. Hindi ka makakatakas, Lando, bulong ng aswang habang naglalakad palapit, ang mga kukoy kumikislap sa liwanag ng apoy. Bahagi ka na ng aming lahi. Ngunit hindi umatras si Lando. Kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod at halos mawalan na siya ng hininga, tumayo siya ng tuwid. Sa kanyang mga mata, may apoy ng determinasyon. Hindi ako magiging halimaw. Hindi ko hahayaang kainin ng dilim ang kaluluwa ko. Nagsimulang lumapit ang mga taga-baryo, hawak ang mga kandila, krus, at bawang. Ang ilan ay nanginginig sa takot, ngunit hindi sila umatras. Ito ang unang pagkakataon na sama-sama nilang hinarap ang nilalang na matagal nang nagdudulot ng sindak sa kanilang bayan. Dasal tayo, sigaw ni Mang Agustin. At sabay-sabay nilang binigkas ang orasyon, umaalingaw sa buong kagubatan. Ang dasal ay parang alon ng liwanag na tumatama sa katawan ng aswang, na nagsimulang umatungal sa sakit. Ngunit sa kabila ng lahat, biglang sumugod ang aswang kay Lando. Mabilis, malakas, at puno ng galit. Nagkaharap sila, isang taong pilay na muling natutong maglakad dahil sa sumpa, laban sa halimaw na may kagat ng impyerno. Naramdaman ni Lando ang apoy ng dugo sa kanyang mga ugat. Isang tinig ang bumubulong sa kanya, gamitin mo ang lakas. Yakapin mo ang sumpa. Sandaling nagdilim ang kanyang paningin at halos bumigay siya. Ngunit naalala niya ang kanyang ina, ang mga taong nagtiwala sa kanya, at ang buhay na nais niyang ipaglaban. Sa huling pagkakataon, itinulak niya ang lahat ng sakit at gutom, at sumigaw ng buong lakas, hindi ako isa sa inyo. Ako'y tao at mananatiling tao. Sa sigaw niyang iyon, tila may liwanag na bumalot sa kanyang katawan. Ang sumpa ay nagsimulang mabasag at ang aswang ay napaatras, nagngangalit. Naghagis si Mang Agustin ng langis na may dasal at tumama ito sa nilalang. Nagliyab ang balat ng aswang at unti-unti itong nadarang hanggang sa ito'y sumabog sa usok ng dilim. Tahimik ang lahat. Ang mga tao'y nakatulala, hindi makapaniwala na nagwagi sila laban sa nilalang. Si Lando'y nakaluhod sa lupa, hingal na hingal at basang-basa ng pawis.
Ang kanyang mga mata ay muling bumalik sa pagiging normal, at ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting nawala. Ngunit hindi ito ganap na kaligtasan. Sinabi ni Mang Agustin, Lando, ang sumpa ay hindi lubos na nawala. Bahagi pa rin ito ng iyong dugo. Ngunit dahil sa iyong pagpili, ikaw ay mailakas na labanan ito. Tandaan mo, ang tao'y may kapangyarihan higit sa halimaw, ang kapangyarihang pumili. Mula noon, si Lando ay naging simbolo ng baryo, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang mandirigma ng kanyang sariling kaluluwa. Ang kanyang pilay na paa, na dati isagabal, ay naging tanda ng kanyang katatagan. At ang kanyang kwento ay paulit-ulit na ikinukwento sa mga bagong henerasyon, paalala na kahit sa harap ng dilim at sumpa, may liwanag na laging mananaig. Sa huling gabi ng kanyang laban, bago siya tuluyang nakatulog, bumulong siya sa hangin, kung muling babalik ang kadiliman, handa akong lumaban. Hindi bilang halimaw, kundi bilang tao. At ang buong baryo ay natulog na may katahimikan, dala ang paniniwalang hindi kailanman matatalo ng kasamaan ang pusong marunong lumaban.